Baka naman, baka naman, baka naman! Hello everyone! Welcome back to Baka Naman! Baus Rufo sa Shay Away Edition. Charot! Hindi, charot. Ngayon po ay sumakabilang bansa po si Baus Rufo. Meron po siyang family affairs sa state, so iniwan niya ako dito. Pero kasama ko naman today ang favorite niyong tito sa family reunion at ang ating star witness. Ay, naman Sana walang makarecognize sa'yo dito, Pinanindigan. Te, pagkapasok kayo talaga studio, parang, ay, wow, kala mo tetestigo sa korte. Atake, di ba? Pero gangster pa din. Gangster pa din, dapat. Chicana. Kasama ko po ating top 4 finals, Angel and Tita Baby for today's episode. Dahil nabigyan na po ng airtime ang ating top 2, sila naman nabigyan natin ng airtime. Tama. Actually, meron pa rin talaga akong airtime ng top 2 nila di ba? Oo nga eh. Inaantay ko si Kiana. Sunduin mo ako, Kiana. Correct! Feeling ko, igigib ko na tong moment na to para kay Tita Baby. Thank you, bye. So ayan, today pag-uusapan natin of course ang finale episode. Dadaanan natin isa-isa yung mga looks, yung mga performances. Pero I think most importantly, gusto kong makuha yung kwento nyo, yung experience nyo, yung mga conceptualization, yung ano yung, paano nyo nagawa yung mga pakulo nyo sa finale. Kasi ako watcher na lang naman talaga ako. Woo! Yes! Taga ganun lang ako rin eh. Okay, eto, ayan. Yung mga eliminated queens muna. So, pag-usapan natin ang mga looks sa eliminated queens. So, first up, we have, of course, ang ating, let me introduce you, Miss First Out, Miss Versex. Angel, ano masabi mo tungkol sa look ni Versex? It's very Versex. I love it. Ako, ang pinaka natuwa ko dyan, nung pinapanood ko yung episode, narealize ko, si bakla ang sipag magpalit ng buhok. Yes, at saka sobrang pasyon talaga, malala. Alam mo kung anong gusto ko dito? Kasi baka hindi nila nakikita sa TV. Diba? Pero in real life yan, I think these are different scarves. Yes, Oo. parang Na ganito sa suot ko. pinagbikit-dikit niya. Oo. Parang ganito sa suot ko. Correct. Na hinulma. And it's, para sa akin kasi, the Filipiniana silhouette is very difficult to make modern. Mm-mm. Yes. Di ba once may Filipiniana sleeves ka, parang nagiging traditional agad eh. Pero si Yes. bakla, tignan mo. Binigyan niya ng ibang atake yung Oo. Filipiniana. Tsaka tipid to kasi ilang scarf lang yan. Correct. eh. Ako ang gusto ko Lima dyan. lang. Yes, mga 5 piraso lang. Ang gusto ko dun sa look niya, yung pagpili niya ng scarf, kasi mahirap yun yung ang daming iba't ibang pattern. Pattern on Yes. pattern. Pero ang linis pa rin tignan. Oo. Tapos hindi rin namang ganun kakinis yung mukha ni Versex. Yes, So parang, tsaka yung balat. Charot lang sis, charot lang. love you Versex. Ayan, of course, next is ang ating glamorous Oh aswang, my Yugi God. Pota. Si Bakla, kinain ang buong stage dun sa ball gown Yes, niya. nagbigay siya ng ibang flavor as Yudi Puta. Correct. Ang alam ko, ito yata either ball gown niya or best drag niya. Yata. Tapos yung train, nandun na siya sa harap ng stage, pero yung train ng gown niya nandun pa Pa din rin sa sa likod. dulo. To be fair, this is something I'd wear. No? Mm-mm, Pwede, no? actually. Mukha siyang tsahin dyan, actually. So, Very Tita Baby. I Very, love yes, you. very I love Tita you, Baby. Ang Yugi. ganda niya dito. Oo, Sobrang, oo. ako masasabi ko sobrang ganda ni Yudi dito. Ang ganda niya sa royal blue. Correct. Tsaka for a change, no? Oo. Parang Yes. nakatakip siya. Doon ako nagagalingan kay Yudi na kahit binabali-bali niya yung branding niya, siya pa din eh. Yes, yun yung gusto ko rin sa kay Bakla. Alam mo yung kahit anong i-outfit niya. Kasi parang ano siya ang tawag dito, versatile. Ba tawag Oo, doon? correct. Sa drag niya. Pero talagang lalabas yung pagka-Yudi Puta niya pa rin. Correct. So give ko sa'yo, ito score mo. Oh, alam mo, sayang hindi nakikita yung mga ganyan na nating banter. Ang dami nun. Ilang beses namin gawa na parang, kunyari, emotional chika-chika, Oo. ganyan-ganyan. Bakla, maganda yan. Dahil dyan, Ito, score mo. Ang dami kong ganon. Ang dami. Isang beses lang siya napakita. Of course, up next is ang fan favorite ng buong sambayan ng Ay! Pilipino, Ang pinaka-cute kong sister. J. Queen. So, ito namang look niya parang siya, Filipiniana, pero yung print is Japanese, na medyo may pagka-Chinese and Korean influence. As in, mash up siya ng Asian pop na on-brand talaga for her. Etong look na to ni J. Queen, gusto ko para sa kanya. It's on brand. It's Mhm. very J. Queen. It's giving finale eliminated. That's her. Hanggang finale, puksaan pa din sila. Gusto ko yung ribbon niyang malaki. Mm-mm. Parang yung kakulangan nung bigness sa baba. 'Di ba? Parang
na-compensate nung, hindi ko Mm-mm. sinasabing kulang yung suot niya. Oo. I'm just saying because it's short, di ba? Kumbaga, Tsaka yung silhouette is proportion. very, Yes. na naging balance because dun sa malaki Give ko niyang sa buhok. kanya to, hindi siya Maganda. cute dito, maganda siya dito. Actually. Correct. Yes. Tsaka Bagay rin gusto- pala sa kanya yung bagsak ang buhok. Buhok, Mm-mm. yes. Tsaka, syempre ate ko, as wig stylist, talagang kinareer niya na gumawa ng, siya lahat gumawa ng buhok niya. And kakaiba yung pagka-sculpt niya dito sa Yes, ribbon. nagmukhang wallet na malaki. Ano yung mga mayayaman na Correct. nagaganon? Up next, we have John Fedeliaga serving you Black Feathers Karibal sa teleserye. Ravenna. Correct. Yes, Ravenna realness. Connected From sa ano niya, Mulawin. Angel Oxina Yes, sa from Snatch Mulawin. Game. Isa siyang Ravenna for the finale. Ang ganda ni Mama Jan dito, promise. Parang, hindi, si Mama Jan kasi pag tinignan natin yung sobrang bubbly ng face, sobrang baby face. Nakita ko tong suot to ni Mama Jan, parang ang atake niya sa akin, mukha siyang villain. Mm-mm. Gets ba? Parang, ay, ang Parang tapang mo ngayon. contrast dun sa pagkakakilala Penali na natin kaya sa kanya, matapang sweet. ka. Correct. Ganon. Natapangan muna kasi penali na. Yes. Correct. Ngayon ka pa nagtapang-tapangan. Yes. Malaki yung costume niya, bumagay sa pagkamaliit niya. Correct. And what I really love the most about this look, head to toe may nangyayari. From the Correct. hair. Ano Sa mga ano? nangyayari? Ayan no, lahat may feathers. Lahat, nilahat niya. Ang gusto ko lang malaman, ilang manok Ilang ang manok. giniginaw ngayon. Next up, we have Popstar Bench, ang tala ng sangkabaklaan. Baklaan. At tala nga naman talaga siya Oo. dito. We can never deny the fact na sobrang ganda talaga ni Mama Besh. Correct. Super. Talagang ganda ni Mama Besh. Modelesque siya kasi mahaba, matangkad. Mm-mm. Yung arms niya mahaba din, di ba? Model. Ito yung runway look na hinahanap ng tao sa kanya. Correct. Sasabihin ko pa lang. na Ayan parang, yun, di ba? Oh my God. Yes, meron sabog yan to. eh. Sabog, oo, sa buhok. Ginib ni Tama Mama yan. Besh. Oh, Mm. boom. And of Ay. course, up next, Atashi. Favorite ko tong look na dinala ko. Pinakamagandang dinala ko. Pero ito rin yung pinakamakate. Kasi check, kita mo, di ba see-through, mesh yung damit. Oo. Tapos yung mesh, may beading. Tapos Oo. pinatungan pa siya. Yung, alam mo yung mga pangbuhok na, yung bakal na may bato-bato. Yeah. Puro ganun siya. So, gandang-ganda ako sa sarili ko, pero kating-kati ako sa suot ko. Tsaka mabigat. Yan ang tinatawag na tiis ganda. Correct. But you know what makes overall impact? Sobrang ganda mo Ang ganda dito. nito. Sobra. Alam mo, kahit nung mga sumunod na episode, lagi kong sinasabi sa'yo to, di ba? Ang ganda ng mukha mo sa TV. As in. Yeah. Ganyan din yung sinasabi ko sa'yo. Tita, hindi mo lang masabi sigurong ina-appreciate. Kasi parang si bakla eme-eme to. Pero honestly, mix, every time nakikita kita sa bakla, ay shit. Kaya umapila ako talaga na sabi mo, ako pinakamaganda, be. Parang ako nagsabi sa'yo niyan, pa-thank you naman dyan kay Angel, di ba? Oh, Pero di ba take lagi ko yan talaga- dahil ikaw ang pinakamasarap. Ikaw Pwede ang- bang akin na yung pinakamaganda? Yes. Huli na yun ang camera. Sabi mo yun sa camera. Si Mix na ang pinakamaganda. Pinakamaganda, si Mix pinakamasarap, pinakamatanda. na. Andito ang mga At speaking of pinaka, ang isa nating pinaka, bahala na kayo dyan, Zimba Dabing. At ang kanyang red na gown at kanyang feather na parang wig, headpiece, kinumburuhu, hey. Pugo realness. Yung mga nabibili sa yung fiestahan na mabibili mo sa, tawag doon, kariton, na Correct. yung yung huhulaan mo kung ABC, di ba siya? A, Ang sarap-sarap. B, B ng aking balat. C, C, lasa chocolate. D, didilaan niya. Ayan, so going back to Zimba, alam mo, pag nag-runway talaga si Zimba, ang nakikita ko sa mukha niya, si Zimba yung bungo niya yung pinakapang model. Yes. As in talagang Yes. ang tapang ng Yung bungo ni bone structure bakla, niya, pero no? ang ganda. Yes. Bagay sa kanya yung buhok na ganyan. Gusto ko to. Retaso nung suot ni Mama Jan yan. Pumitas siya dun sa skirt ni Mama Or Jan, ma. hiniram. Ganun. Pero maganda. When I was looking at it, nung nanonood ako ng episode, sabi ko, ay, pwede pala to. Maganda pala yung nakaganon feathers, no? Mm-mm. Maganda bagay sa kanya. Si Zimba kapag yung binihisa mo na ang impact niya talaga, modela talaga Correct. siya. Gets. Oo. Yung kahit anong suotin ni Zimba, kahit hindi siya ganun kaganda, tsaka kakinis yung balat niya. Ang lakas ng dating pag sinuot ni Zimba kasi the way she present din kasi talaga. Hoy Zimba, wag mo akong artihan, ang baho ng paa mo, be. Pero ginigib ko, di ba? Binibali ko naman, di ba? So, si Zimba ang pinaka? mabahong paa.
Ay, na mo! Pero impactful si Zimba for me. Correct. Sobrang impactful ni Zimba for me. Amoy na amoy ang impact. Alam mo ba, Charis, yung mga charis. first episode, parang, kasi 'di ba kuhahan agad ng storyline, ng Mm-mm. katapatan mo. Mm. Etong si Zimba, nag-aano sa akin si bakla na, alam mo ba, Angel, ikaw yung threat ko. Ay, bakla, wag ako, uuwi ka tayo maaga. Uuwi ka maaga, be. Ulit-ulit siya, ay, ayoko na katapat. Tapos yung mga unang episode, yung parang mga magagaling pa siya. Doon Correct. ka. Baka mamaya may elbow mo. Hindi na ako yung makakatapat niya. Hindi niya alam Ay. na ikaw pala ang itinakda. Sabi si- So next, syempre, ang performance ni Mama Pao na very festival ang atake. At ang usapan ngayon sa social media, kami daw ang hindi makasabay kay Versex. Totoo din naman yon. Pag Oo, pinanood niyo Ting. talaga, parang siya yung talagang ang ganda ng linya ni Versex, di Mhm. ba? Yung timing niya. Ang linis-linis ng sayaw ni Versex. Kayo Sorry. nakasirat. Pasensya kayo kay Oo. Versex, be. Ginib ni Versex dito. Sorry talaga, Versex, on behalf of the other eliminated queens, sorry na hindi ka namin natapatan. Hindi nyo alam to, nilagnat siya pagkatapos niya. Oo, kasi pagod na pagod Nag-focus siya. si Ver dito. Sabi Pagod niya, na "Be, pagod." Focus na siya Oo. nito, Yes. ha? sabi niya, first out ako, kaya ibibigay ko na. Ito na yung last Correct. airtime Kaya ko. tuloy kaming iba, shit, naangatan niya kami, hindi kami nakasabay. Number 1 si Ver dito. Tsaka, in fairness ha, talagang dapat ganito yung energy na binigay mo, sis, nung dapat pakak talaga. Naiinis ako sa'yo. Pero alam mo, to be fair kay Versex, ha, syempre biro-biro natin siya ngayon. Watching this, parang lalo ka lang mai-love kay Versex, di ba? Yeah. Kasi parang alam niya eh. Tapos Sobrang nilalaro natural. na lang niya, Sobrang nag-e-enjoy natural. na lang siya, natatawa siya sa sarili Oo, niya. yun ang hindi niya makukuha kay Versex eh. Is kahit na ganon, nag-e-enjoy siya. Yes, si bakla kagatini kagatuni, pero pag once ginagawa niya, nag-e-enjoy siya. Mm-mm. Correct. Naalala ko yan nung syempre after na rehearsal namin, practice kami mga bakla sa labas, sa may tent. Si bakla, todo practice, focus talaga siya. Parang, mga bakla, countings tayo, timing tayo. Pagdating sa performance, nag-enjoy siya. Feeling ko redeeming Oo. moment niya to. Doon sa pagkatanggal niya ng girl group. So, kudos sa'yo. Correct. Sis, give And ko. we love that for her. I love that Correct. for her. For more, pansinin mo natin, ang mga bakla, ang mga suot, kanya-kanya ring On pasabog. brand. Oo. pa Si din. Yudi Pota, suot niya yung kanyang butterfly na fractals look na backup na hindi ko maintindihan bakit ngayon niya lang nilabas. Si Mami John, Yung black and show-stopping gold. Something niya. Oo, Yes. Si Zimba, Tiger. Oo, Popstar Bench, yung corset niya na gold na puro chains na napakabigat at Yes. napakaingay pero napakaganda Ganda. din. Sweet girl lang ata she in pink. Si Versex, andyan naman ang kanyang parang beaded na Fashion girl pa din. oo, fashion girl. At ang ating fan favorite na si J. Queen. Cute pa din. Correct. Naka-blue. Give ko na. At si Mama Pao talagang nagpasabog. Hindi siya Venice, nakontentong i-alarma natin. Yes. Alam mo, pinatunayan ni Mama Pao na indeed talaga yung alarma this season. Pinakita niya. As a host, ginive niya. At hindi Oo. basta-basta yun. Sobrang effort lang talaga ni Mama Pao this season. Mm-mm. Kahit ako napapanood ko si Mama Pao, talagang maikukumpara mo siya sa season 1 and season 2 na iba yung energy ni Oo. Mama Pao ngayon. Ang gaan ng energy ni Mama Pao this Yes. season. At Mm-mm. ang looks. Oh Lahat my naman God. ng looks. Oo. At ito pa nga, ang Mama Pao, in her black na parang medyo Filipiniana na gown na Ay, puro Clara. roses, Maria Clara, flowers. Ako kasi biased Very ako sa black eh. Pag for me, black parang it's just so luxurious tignan. Ang yaman lang tingnan. Oo, for parang you. ang linis. Mm. I love it. So, ayan na. Pasabugan na po ang mga bakla ng damit sa dami-daming categories for tonight. Ating first category ay First Time in Drag Redemption. Syempre, una ang ating pinakamasarap at pinakita niya naman talaga ang kanyang Yes. pinakamasarap na katawan. Mhm. Angel in this trans colors na fully beaded, fully rhinestoned na two-piece in the trans colors at ang kanyang crown. Pero Che, matanong ko lang, ano correct na suot mo dun sa picture mo? Actually, hindi talaga yan yun. Ay, yung suot ko dyan sa Redemption na yan is dapat, yan yung pang best drag ko. Mm. But the thing is, doon ko na napagtanto na nawawala pala yung isa kong costume.
Yes, nawawala siya. Kahit sa ang backstage, tinignan ko na, ayun na yun, nakukuling na ako sa backstage, hindi pinakita. Oh my God, I'm freaking out. Hindi ko na alam yung gagawin ko, paano to. Tapos ayan, sabi ni Maxi, gawin mo na lang yung ganito, ganyan, bawiin mo na sa confession, paano mo i-deliver. Oh, di okay. Ang kwento niyan, pageant na yan, sa school namin, hindi ako nanalo. Pero ako yung crowd's favorite. As Hanggang always, ngayon. Deja vu. I have to say, Angel, ang bongga mo. Hindi mo kailangan talaga ng malaking damit para Oo. alam mo yun, to shine. Yeah, Tsaka I'm sure kung Yung nandito energy si mo lang Baus, talaga. baliw na naman yun sa'yo. Kasi ang lagi naming topic ni Baus, kakaiba ka magbenta ng suot, kakaiba ka maglakad sa runway. As in, kahit lumabas ka dyan, naka-ano ka lang, naka-band-aid ka sa utong, band-aid ka sa pepe mo, okay na kami. Gawin mo Basta yun. magbenta ka ng Gawin ganyan yung ko lang lakad yun, mo. no? Oo. Para mapamura din ako. Siyempre, Yeah. up next, we have Kiana, ang mommy minger. Alam mo, give ko sa kanya to. Nung pinakita yung side by side dun sa kanyang reference sa first time in drag niya, kita mo talaga yung elevation. Si Kiana yung, alam mo yung kapag runway look na aabangan mo yung mga outfit niya Oo. because she was so ready. Gets ba? Mm-mm. Tapos from head Mm-mm. to toe, aral niya yung outfit niya. And with this look, ito yung sinasabi ko sa kanya na parang, for me, nung nakita ko to sa personal, sabi ko yung tela, hindi masyadong giving. Oo. Nakita ko sa TV, pasabog. Oo. Oo. Ang pagkakaiba kasi doon, hindi siya ako. Kasi kung ako yan, as mami, ititisyo ko lang yan, be. Nagamit, no? Tisyong Yes, gamit. nagamit mo yung mga uhog pa. I have to say, yung kanyang yung previous look niya, ng Mami Ren, parang maganda na yun eh. Mm-mm. Maganda na yun, Parang in fairness kay Kiana, talagang i-level up niya. Na-achieve Pasabog si niya. Kiana. Siyempre, eto naman. So, si Maxi, for ang first time in Drag Redemption niya, nagawa niya na to sa Queen of the Universe. Yes. And I have to say, etong second edition, binolgaw na niya tayo. Ginownage na ni Bakla. Kasi nakita ko rin yung version sa Queen of the Universe, Yes. diba? Nung nakita ko to, parang, tama. Tatlong Eto na yun version eh. na yung alaga ko. Oo. Eto na yung talagang mas level up pa nung level up version. Can I just say na with the Bobcat, Oo. sobrang Oo. pasabog. For Yun- me, karakter. Oo. As in, yun dun din ako nabenta na ang ganda Nadala ng siya ng buhok. Bobcat. Gets ba? Oo. Kasi kung malaki pa yan, aagaw ng atensyon Parang di na rin maganda tama, yung, tita, tama. di ba? Kung ano ba tawag doon, pinusod pa niya na malaki, parang apaka-OA na. Oo, dito sakto lang na sleek. Tapos Yes, yung gown tapos yung nagdala. babae no? lang niya i-present. Oo. Na, Correct. Uy, ang arte-arte mo, naiinis ako sa'yo. Tsaka na-frame yung face niyang maganda. Di ba? Yes, Nung yung buhok hulma. niyang ganon. Oo. Ay, shit. Eto, Eto na tayo. eto na tayo. Mag-ingat kayo sa sasabihin nyo. Baka Oo. madala kayo sa presinto, ha? Eto yung mga, anong grupo Oo. yon yung YMCA. Oo, hagibis. Tangit! Anong YMCA? For me, mas hagibis. Oo, village people. Tita Baby Yes. from medyo tita lang na medyo tito pa rin na baby as a police. Ngayon, binigyan na tayo ng talagang, it's a costume in the best way. As in, Yeah, that. oo, kasi Halloween costume yung reference, Tita Baby. So, yung datingan nung level up version, costume pa din siya, pero maganda, plakado, polished. Kung etong police, girl, Ay, hindi na ako fa-five. Hindi ka pa Hulihin mo Walang na. traffic. Tsaka walang mga Saka ito yung police na nanguhuli ng mga bata. Correct. Ito yung police na Mga gwapo lang yung uhulihin. Correct. Ito yung police na pag pinatigil yung sasakyan mo, hindi na niya kailangan Walang mahingi. tanong-tanong. Ito na po. Labas agad ng Tita lisensya. Baby, Oo. 10 quit. Tita Baby, may mga gwapo po doon naglalaro ng basketball, nagbabasketball. Samahan Hulihin kita. yan, di ba? Sasama pa ako sa'yo noon. Naman. Correct. So, di ba, pulis siya. Apparently, hindi ko alam, bawal pala yun. Na hindi ka pwedeng magsuot ng actual police uniform. Oo Girl, ba? Ana Julie Andrews a kiss. Ang lespo. Malate pa ba to? Oh, hindi, Boracay yun eh. Sa Boracay Boracay. time yun. Tapos naka-angkla ako dun sa patrol nila. Pero pag uwi ko ng Maynila, ginamit ko yun sa Halloween, ginuli ako. Bawal daw. Eto na. Di nasa Tita presinto mo. kami. Nasa presinto kami. Ay ako namili ng mga chapa-chapa, di ba? Sabi sa akin, mas mataas pa yung ranggo mo. Sabi ko, kayun nga, ba't niyo ako inuhuli? Hello. So, ayun, na-confiscate yung uniform na yon. Parang, na-miss ko siya. Nakasulat pa dito yung yung nameplate ko, bitch. Nakasulat. Pero dahil matigas ang ulo, Oo. dinala hanggang Oo. drag Drag race. Yes. Moving on to our next category, ang Pinoy Art Pasabog or ang Art Attack Extravaganza.
nung nakita ko tong runway outfit mo, for me, talagang Pinoy art. As in, hindi siya Pinoy art na may Sculpture nireference siya, ka. girl. Oo, hindi may nireference kang painting, wala kang nireference sa sculpture. Nagdala ka ng mismong work of art sa main stage. Yes. Ano yung naging inspiration mo at proseso mo sa look na to, Angel? Actually, si Mark Sayad na gumawa na itong from Davao. Sobrang pasabog. You know what? Nung iniisip ko na kailangan ko po na pang Pinoy art, Pinoy art ba ka mo? At hindi ako nadismayang makita to. Tapos sabi ko sa kanya, eto na yon. Wala na akong babaguhin dito, wala na akong halong palabok pa dito. Iniisip ko na lang kung paano ko siya i-present. Tsaka for me, yung sobrang sculptural niya, as in, ini-imagine ko pa lang kung gaano ka tigas, kung gaano ka bigat, yung damit na to. Pero yung paglakad mo talagang flawless, talagang poise. So, At dahil dyan, itong itong score score mo. mo. Gano? Yeah, thank you so much, Mark Sayad, for doing this gown for me. This is so pasabog. Up next, we have Kiana. At ang kanyang concept dito parang craftsmanship. Meron siyang, gumamit siya ng iba't ibang materials na parang yung woven abaka, ganyan. Alam mo ba na naisip ko nung unang nilabas niya yung outfit niya yan, naisip ko, inspired yan kay Vinyas. Kasi nakita ko agad yung bunganga. Pero aminin natin, laki rin ang bunganga ni Kiana. Kiana, yes. Actually, kamukha niya to, ha? Kaya kahawigan I mean, in a niya. good way. Kamukha niya yung outfit niya. Malaki ang bunganga ni Kiana at maganda kanyang ngipe. Kaya nga nakatikom mo. Kasi baka may Alam ko, ang gumawa nito, Sir John Garcia yata. At Garcia. si Sir John Garcia din yung gumawa ng kumot couture ko. And if there's one thing I know about Sir John Garcia, mahilig siya sa malaki. As in, True. kung extravaganza, Correct. exagerada. Up next, we have Maxi. At ang kanyang concept dito ay si Lalahon or Lalahom. Yes. Na ang designer din ay si Sir John Garcia. John Garcia din. din. Pasabog, Sir John. Si Lalahon ay isang Visayan goddess of harvest. At ano siya dito, very butterfly, na very art deco, na pasok din naman sa category. Can I just say na with this look, si Maxi, sobrang expensive. Kung ako sa suot niyan, parang wala lang, simpleng gown lang siya sa akin tignan. Bakit parang sa'yo, iba yung dating, iba yung atake. So parang nung sinuot niya to, nakikita ko sa kanya, you are the masterpiece. Correct. Ako nung nakita ko to, lalo na yung makeup niya na dark smoky eye na complement dun sa yung mga black nung damit, tapos gold yung gitna, tapos pati yung labi, gold. As in, buong-buo yung look. Yeah. Pati yung hair. Hindi ko ina-expect yung gantong klaseng buhok sa gantong gown. Pero bagay. As in, bentang-benta ni Maxi for me. Actually. Ito naman si Tita Baby, referencing a Cesar Legazpi unfinished painting. So, Tita Baby, I wanted to come from you. Ano yung concept mo sa look na to? I graduated fine arts kasi. So naghahanap ako ng historical reference na parang I want someone, parang an ode to a national artist, gano'n. Then I came across this painting which is literally half painted. It's a canvas. Yung kalahati may paint. Yung kalahati pencil marks. Na puti lang kasi canvas. Sabi ko, I love this. And then all of a sudden, naisip ko lang na parang siyang tayong lahat. We're like artworks of ourselves na we are works in progress. But at the end of it, we're actually building a masterpiece, di ba? Correct. So, yun yung konsepto nun. So, if you look at the outfit, it's really may black and white part. No, pencil marks talaga yan. At saka yung painted part. So, we scanned it, we printed it in fabric, tapos yun, ginawa namin siyang gown. Ako naman, every time nakikita ko si Tita Baby, sobrang yaman mo din talaga tingnan, Tita Baby. Salamat. Uutangan. Correct. Tita Baby, pautang. Wag po. Ha? Ang nagustuhan ko dito, yung pag-translate mo nung konsepto nung painting sa damit mo na meron ka pa nung reveal na nung una labas mo all white. Tapos nag-reveal ka na painted. Tapos sobrang bagay ka pa dun sa background na nilagay nila. I'd like to thank, of course, the Legazpi family, who gave me the rights actually to turn this into a gown. Thank you so much. So syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang mga magandang looks na mga top 4 finalists natin. We move on to our next category, which is Best Drag. Angel, share mo naman. Actually, hindi dapat yan yung gown ko. Na-share mo nga na yung first time drag mo, yung dapat yung best drag mo. Saan ang galing to? Saan galing yan? Ayan dapat yung if ever maaabot ako sa finale lip sync.
ang inspiration ko dyan is si Orduha. Si Mark Aquino ang designer niyan. And as I walk down the runway, iniisip ko ako yung trophy. Ako si Orduha na trophy. Gets ba? Oh, parang Oscars Oo na nga. bukawa sa binto. Tapos, Ganon. Yes. If ever umabot ako ng lip sync, gusto ko ipakita sa kanila na si Princess Orduha is the warrior princess of Pampanga. Mm-mm. Tapos, Yes. yes, yun yung gusto kong i-tell sa story when I makapag-lip sync ako na just like Orduha, lalaban ako. Alam mo, Angel, sabihin ko lang kasi ako sanay ako, tsaka will love na makita kang balat-balat, di ba? Oo. Two-piece, ganon, or tanggang mataas ang cut, ganon. Pero ang ganda-ganda mo dito. Expensive Sobra, tingnan. oo. Ang brand ni Angel, baliban sa sexy, pageantera ka din eh. Yes. Oo. So, for me, kahit hindi ito yung talagang planado mong best drag, it makes sense. Yeah. As in, Mm-mm. yan yung Angel brand eh. yeah. As in, pageantera ka talaga. Tsaka, ang importante, maganda ka. yes. Hindi kita sa mukha mo na hindi yan yung planado mong look. At saka, kahit nabihis ka, mukha ka pa rin masarap. Yes. Correct. yung pipilitin pa rin hubaran, di ba? Oo. Okay, next up we have Kiana. Yung Pinoy Art Pasabog tsaka yung best drag ni Kiana, kahit Same. pagpalitin mo, Oo. give pa din sa category. Mm-mm. And I love na dahil finale na to, bumalik si Kiana sa, kumbaga parang sa roots niya eh. Maraming Yung dinaanan playful. si Kiana na different styles of drag, iba't ibang fashion references, iba't ibang style na minsan glamorosa, minsan rockstar, minsan sexy. Bumalik siya dun sa parang playful na wild card out of the box na Kiana for this final runway look. Etong look na to ni Kiana, sobrang pasabog dito ni Kiana, ang lala. Parang in the history of Drag Race, siya lang yung ganyang hair. Yung foam. Yes. Oh, So, okay. igigib ko yun sa BFF ko. Next up, we have Maxi serving us red Red. lava. Ano to eh, for me, purong-puro na Maxi. Di ba, Tita Baby, kasi di ba, pag every runway, nanonood talaga ako kasi Mm-mm. inaaral ko yung camera. Correct. Tapos for the Mm. feedback, kaya after ng unang lakad, bakla ganito, ganyan, ganyan. Dahan-dahan ka lang doon sa kasi umaangat pa yung camera. Lagi ako nang Para siyang caretaker sa mga pageant yan si Angel sa amin sa likod. Yes. Nung nakita ko si Maxi dito, ay putang ina. Ang ganda mo sa ganyang buhok. Ang ganda na. Kasi nagwo-worry siya sa atin niya na parang Mm-mm. hindi ako masyadong pasabog. Sis, Baka basic. Mm-mm. sis, no? I'm telling you. Alam mo kung ano nakapag-elevate dito? Effortless na Really? Maxi. Nung nasa backstage tayo, di ba? Yes, Tapos nagdidikit-dikit na siya ng mga, yung parang gold leaf na Oo, pula. Sabi yes. ko, ay, in fairness, level up. Yung Mm-mm. pagka-basic nung damit na yung wino-worry niya, Yes. tanggal. Kasi Diba? parang, Siya saka si lahat, Ruby. pati yung makeup niya Dinikit pula. sa bala Oo. ng alaga. Yung buhok niya, jet black, parang, Baga siya, giving Angelica Panganiban, Ruby ang bidang yes, kontra bida kontra bida. expensive. Talaga siya, parang in-embody niya yung color red. Yes. Bida kontra bida, di ba? Siyempre, of course, last but definitely not the least, Tita Baby. Tita Baby, yung totoo, ilang kilo ng rhinestone ang dinala mo para Tita dito. Baby. to be fair, bigat na bigat din ako dyan. Ang bigat niyan, promise. As in, yan yung, di ba, nagtitimbangan tayo ng mga kahon, di ba? Ano mangyari, hindi mo siya tatanggalin. Sabi ko, ay naku, tanggalin natin lahat, wag lang yan. Yes. Ang bigat Correct. niyan, promise. May ganun tayo sa bagahin natin. Oo. Tanggalin na lahat, mawala na ng costume sa ibang kategory, eto kailangan Oo. panindigan Dito mo. Oo. lang yan. Love ko kayong apa, alam niyo yan. Pero ito yung favorite kong runway look. Kasi ito yung nakuha ng Tita Baby yung essence ng brand niya na tita, pero talagang best drag. Ito yung Yes. pinaka elevated version ng Tita Baby aesthetic, Tita Baby brand sa buong Drag Race. So I love na ito yung pinakahuling runway look na pinakita mo. Ito yung Tita Baby in a billionaire era. Ito yung Tita Baby, parang magkano yung bansa na yan? Yes. Bili tayo dalawa. Bibiling ko Ganon, yan. buong bansa. Bubunot lang ako ng bato dito, tapos, Sa ayan, lahat. sa akin yung building na to, ganon. Parang sa'yo nakatago yung Yamasita. Na kahit Tita Baby ang Talyano Yes. Gold. Alam mo, this is the first time, ewan ko kung alam nyo to, tsaka sa mga audience natin, I don't consider myself as a look queen, ever. Kasi, di ba, I started camp, di ba? Mm-mm. Yeah. So, every time na lumalabas ako sa runway, each episode, di ko alam kung nakikwento ko sa inyo to, kinakabahan ako all the time. Especially nung episode 2, di ba, binaril-baril ni BJ yung outfit ko. Yeah, So, parang,
meron na-implant na yung insecurity na parang, shit, maganda ba ako ngayon? Maganda ba ako? Mm-mm. Diba? Parang, Kasi honestly sa loob, ang bilis mo magdamdam. Sa Oo. totoo lang. Sobrang madamdamin tayo sa loob. Lalo na pag nakita mo na lahat ng mga bakla, bis na parang, parang, ay, ang ganda ng suot hello. niya. Sana ganda. Diba? May gano'n, Oo. diba? Pero this runway look was the first time na wala akong pakialam sa inyong lahat. Pero Tita Ganon. Baby, I have to say, kung hindi mo na feel na fashion queen ka, ako episode 1 pa lang, nung nilabas Thank mo yung you. bahalok, sabi ko, ay, fashion queen ang laban ng Tita Baby this season. Atake niya, fashion queen. So ngayon naman, kokoronahan na ang bukod tanging Miss Congeniality. Siyempre, of course, bumalik ang ating reigning Miss Congeniality na si Miss Hannah Beshi in her elevated cup noodles look na alam ko, John Garcia din yata. Suki si Sir John ngayong episode. Pugang-puga si John Garcia ha. Correct. Pero Pero naman po, buong-buo siya. Konsepto na cup noodles. Pero pag nakikita mo yung meron siyang hipon. Correct. Dito. yan! Correct. In fairness kay Hannah Beshi, give ko. Beshi, Bawat Beshi. bawat kanto ng outfit niya is a conversation piece. Kasi Oo. may kwento sa isang sulok, ganon. Ang ganda. In fairness, nagutom ako nung nakita ko siya lumabas. Pero ayun na nga, of course, ang nakoronahan na Miss Congeniality na pinagbotohan nating lahat. So kahit Mm-mm. anong sabihin ng fans, dead ma kami sa inyo. Oo. Ang Miss Congeniality of our season is ang alaga mo. Yes! Si Versex Brr. Galang. Versex Galang. Yes. Igigib ko. Anong masasay mo sa sister natin? Ako yung unang niyakap ni Ver. Tapos, alam mo yun, kasi si Ver, di ba, very vocal siyang tao na, Mm-mm. though lahat naman tayo may pinagdaanan. Mm-mm. Lahat tayo nahirapan. Pero, for Ver, kasi lahat tayo nung unang siksik yung laban natin di ba? Na parang, hindi natin deserve lahat yung first out. Mm-mm. Kaya Check, parang ang sober. pinagbasihan natin yung pagiging first out na lang ni Ver. At saka totoo din naman mapagbigay si Bakla, di ba? Te. What's mine is yours. Correct. babe. Kaming dalawa, sobrang hiraman kami. Tapos parang, bakla, ano need mo? Go, go. Give talaga si girl. Ako talaga ang pinakamaraming benefits kay Ver. Kasi, wala talaga ako masyadong makeup. Onti lang yung dinala ko. Tapos, ay, mga bakla nagkukuntur-kuntur. Kasi kapag nag-makeup ako, Ganda-ganda lang. yes, ganda. Ay, may Oo. kuntur-kuntur ka, Versex. Go, kunin mo na dyan, kunin mo dyan. Okay, kunin ko na pala. Kinuha ko, ang dami kong na-shopping kay bakla. Lahat, sinapping ko. Hindi, tsaka ang gusto ko sinabi niya dito, ano na siya si Bakla medyo utik, medyo parang na rin siya na, nung sinabi niya parang, villain edit who, babe? Parang, Yeah. I think, it's a strong statement sa mga viewers natin, sa mga True, manonood true. na competition to. Nasa competition setting tayo. Syempre lahat ng mga bakla, kahit na sister-sister, may ano pa rin tayo, may gigil Gigil. na lumalabas sa mga pangil, lumalabas sa mga kagat. Mm, But at the end of the day, sisters. Da. And si Ver, deserve niya yung Miss Congeniality kasi sobrang gaan niyang kasama. True. Hindi siya nawawala ng kwento. Yes, alam mo yung kahit ang kulingin ni bakla, ang bilis niya mapikuni, ang bilis niya mainis. Pero give ko sa kanya, bakla, ikaw na yung first out na may crown. Oo. Talaga. Tsaka si Ver yun parang tipong, kahit siya yung unang tatalak sa'yo, siya unang kakagat sa'yo, pero siya rin yung unang magsasabi sa'yo na, Che, ang ganda mo. Yes! Ganun Oo, siya. Totoo yun si bakla. At saka sobrang soft-hearted ni bakla kasi Mm-mm. kahit paglabas ng Drag Race, alam mo, kami di ba yung laging magkasama. Oo. Kasi naging friend na lang kami ni Ver sa loob na mismo ng Mm-mm. competition. Kami din ni Kiana. Paglabas ng competition kami laging magkasama, so may mga time na kinukuling ako kasi Mm-mm. wala rin akong pera, wala akong... Lagi ako binabanding niya ni bakla, anong gusto mong gawin? Ka na dito sa bahay tayo, ganyan. Sobrang makamustahin si bakla. Oo. Ang gusto ko kay Ver, kaya I really believe she deserves na Oo, maging congeniality kasi nakakita rin naman ako ng mga sa online na parang bakit nagtataka sila, no? Pero syempre meron silang kwento na hindi nila nakikita. Mm-mm. Naririnig ko sa kwento mo, generous siya sa gamit, di ba? Siya hindi lang siya generous sa gamit generous siya sa sarili niya. Sa energy. To us, Yes. di ba parang nagpapatawa, nagkikwento, tita dito ka umupo, wala akong kasama sa table. Yung ganon, generous siya, very open siyang tao. So ako talagang Sa mga pinakamaalala ng mga tao kay Ver, maliban sa mga confessionals niya na sobrang trending, yung away nila ni Kiana. So Yeah. kaya I think nagkakaroon ng parang contest yung mga tao sa or na to. Pero ang di nila nakita kasi, kaya nagkaroon ng ganong moment si Ver kasi prangka siyang tao. Totoo siya. Totoo. Hindi nila nakita yung mga pagiging prangka ni Ver na mabait siya. Prangka ni Ver na giving siya. Nakita nila yung kumagat siya. Mm-mm. Pero ano talaga siya, wala siyang tinatago. Yes, wala siyang preno, kumbaga. Oo, ganun siyang klaseng tao. Imagine, si Ver na sabihin niya yun na, hindi kita bet.
may camera bakla. Diba? Diba? Oo. Tabit. Gusto mag-away tayo sa camera. Okay. Hindi ko tabit. Ano magagawa ko? Tsaka yan yung di ba? Totoong buhay lang. Magkatabi kami na station, nagbibihis na. Nakikita ko yan, gagawin yung lalapit niya sa salamin, nagbibihis ako, tingin siya. Alam mo, Mix, gift ko sa'yo ngayon. Gusto ko yan, susuotin ko yan. Ganun siya, as in, bibigyan kanya ng magandang energy to fight. Sobra. Get. Binibigay niya sa'yo yung admiration if you deserve it eh. So parang alam mo, di ba, na parang, ay, in fairness. Pero siya din, yung pag may nakita siyang tsaka, hindi ka niya hayaang lumabas ng ganun lang. Yes. Kaya pag nakita niya yung suot mo, check ko lang yan, suot mo to. Ganun siya. Tsaka sobrang prangka sasabihin niyan, tsaka siya, pero wait, ilagdag mo to. Oo. Especially nung especially nung design challenge. Magkakatabi tayo nun eh, di ba? Sa table, magkakatabi. Sabi ko, oh my God, yung outfit ko, eto na naman ako, di ba? Parang, hindi ko. Pwede ba kitang konsultahin? Oo, naalala ko Kinonsulta yun. diba? Kaya tayo Pwede bang magkakaldikit konsultahin? nun. Meron siya sinabi, lagyan mo ng ganito. So, ginawa ko yun. And then the judges actually love that look because nabuo nga nung little detail na binigay niya. Diba? I think yun yung yun rin yung araw na habang gumagawa ng damit, bonding tayo na yun yung sinabi niya na parang sobrang nagustuhan niya aesthetic mo kasi para kayo yung nagkakagets ng aesthetic ng isa't isa. Ayun si Ver, kaya rin ako sa kanya kasi parang siya yung nakaka-relieve nung era nung high school ko eh. Yung supermodel era. Yung outfit niya, diba tumatakbo yan nakapanty lang tapos naka-high heels. Correct! Diba? Ginagawa yun ng mga supermodels kasi noon. So ako parang, hagalpak lang ako ng tao. I love her. Tsaka nung nawala siya, di ba, umuwi na siya. Ang laking lungkot. There was a void. Na-feel nating lahat yun that there was a void in the workroom. Ako yung nagpa-uwi, todo cry ako nun Yes. Girl. Oo. Kung hindi nyo alam yung mga nagagawa ni Ver off-cam, promise, hindi ako talaga yung pinakapangkuling. Hindi ako. I-give ko kay Versex. Katandem ko siya dito sa kaligaligan. As in like, correct. Alam mo, nagre-ready siya, may bakla, yung Nosy Balasi niya, yun talaga yung putang inang wala kami. Yun din. Yung, kaya, isa pa to. Marami tayong mga inside joke as a cast na hindi lumabas sa season. Kaya namin siya Nosy Balasi, turo siyang ganyan. Kasi pag backstage, pag off-cam kami, I remember nung episode 2 nung sinabi lip-sync yung Nosy Balasi, sabi niya, ay, kung ako mag-lip-sync dyan, ganito atake ko. Yes, Gets mo ba? Gets mo ba, tita? Gets mo? Oo. Naging GV naming lahat. Yes, ang lala na ito ni Versex man GB to the point na imagine nasa bottom siya nun. Alam niya na yun eh. Alam niya na magbo-bottom siya eh. Tapos pinapractice niya. If ako yung mananalo ngayon, humble lang ako. Pag nabotom ako, iyak ako. Ay, totoo, umiyak yan. Kaya nag-ready na siya ng pan-lip-sync. I love you, Ver. Kung nasan ka man ngayon. Yes, sumalangit. Sana masaya ka. Gago! Mali. Sorry. First out lang siya, hindi siya namatay. I love you, Ver. We love you, our Miss Congeniality, Ver. Ay, kita nyo naman sa outfit ko ngayon. Mga nakukuha ko to kay Ver. True. Very. Very that. So next up, we have our grand tite, our grand, totally impressive talent show extravaganza. And before they move on to their performances, may pinakitang parang commercial atake ang mga bakla. And ang category ng outfit na suot nyo for this is Filipino royalty. Kaya naman royal na royal ang mga gay sa video. Yeah. Parang mini-challenge siya, no? Mini-challenge, pero effort. Photo shoot. And with jewels from Luna by Drake Dustin, if I'm not mistaken. Baka naman po. Nung episode na to, excited ako kasi pwede ko nang kantahin sa harap ng maraming tao ang ang sarap-sarap, B ng aking bala, sila sa chocolate, dilaan. Nung pinapanood pa lang namin yung performance, so parang ilang beses mo inulit yon. Kumakanta na kami dun sa gilid, todo sing na kami. Paano mo siya nasulat? Ano naging concept mo? Kasi nga, title is ANGEL, written by Angel, produced by Angel. Huwag kayo umarte. Actually kasi, habang nagre-ready ka ng damit mo, may mga hinahanap sila sa'yo na, pahingin kaming ganitong picture mo, pwede kaming ganito, ganyan, ang reference mo ng ganito, ganyan. Tapos sabi ko, hala, pasahan na ng kanta. Kaya tignan mo yung umpisa niya, sobrang rap pa siya, na puro invisible, untouchable, puro ganon, yung huli. Iniisip ko siya na maging maganda sana kasi finale.
kalagitnaan, ay naku, pagod na ako, baka di nga ako umabot dito eh. Tapos, FPS sa amin that time, may mga bakla narinig ko na, ano na to, ng mga bata pa kami na, hoy, bakla. Correct! Isasama ko yan doon. Sinulat ko yan ngayon sa lyrics ko. Sinama ko yun. Pak. Sabi ko, patapos na, ano naman kaya ako? Sabi ko sa kanya, nakuha ko na yung gantong vibes. Kailangan matapos na siya sa ganito din. Tapos iconic. Correct. Gusto ko yung mukha lang siyang as me na walang kwentang tao. Na walang kwentang kanta. Oo nga, kasi nung ini-spell mo, sabi ko, ang sarap-sarap. Ang susunod dito dapat N. Tapos G-E-L. Akala ko yung spell. Nag-ABC Nag-alphabet si bakla. bakla. CD sila sa akin. Ang sarap-sarap. B. Paano yung B? Inisip ko ngayon, balat naman ako. Inisip ko siya na something na magsasarap-sarapan ako in a comedy way. Alam mo yun, yung very attaché pa din. Ang talino ng pagkakasulat kasi pasok yung branding, madaling matandaan, catchy. Alam mo, love ko yung mga talent nyo, pero yung kanta mo, sana i-upload ng Drag Race to. Kasi viral sana. to. Sana. Yung kanta mo viral to, sure ako. Kung yung damit ko kanina, parang sabi mo nga na parang ako lang ang makakasuot, ikaw lang ang makakagawa niya. Oh, thank you, tita. Alam mo, Ikaw since lang. day one, ikaw lang talaga yung hangang-hanga ka sa ano ko. Ikaw Oo. yung tita. Oo nga, minsan nagdadalawang isip ako parang bakit ako Oo. Ganun na ba ako kababaw? Iniisip ko sa kanya, siguro crush ako nito talaga ni Tita Baby. Hindi, love ko. Alam mo namang love kita. Yes, sobrang love ako ni Tita Baby. Thank you so much, Tita I love Baby. Mula sa first lip sync for your life na season, Yes. umabot Oo, kayong nasabi dalawa na. sa top 4. Isa sana sa amin yung pork chop talaga. Muntik ka na, Yes. Uuwi na sana. Pero teka muna. Cause? She have it, sisi. Ganon. Anong feeling no na magkasama kayo hanggang dulo? Ako, makasama ko si Tita Baby sa dulo. Yun yung nararamdaman ko. Tita Baby, uwi na sana tayo. Pero alam mo yun, nakita ng mga judges and yung may something sa atin dalawa na meron tayong nare-represent. There was the reason why we're here. Diba? Gets ba? Tapos yun yung talagang pinakita kasi natin sa competition. Tapos yung nararamdaman ko no na wala akong ibang nararamdaman kundi magpasalamat sa Diyos kasi hinayaan niya ako kahit wala ako masyadong kwenta in this competition. Hinayaan niya ako na parang maging testament sa ibang tao na, alam mo bakla, ikaw talaga, may impact ka. And syempre, of course, after ng tita performance, nakakuha ka ng video message galing sa dalawa mong Hoybi. Nainggit ako doon. Ay, ano Aaminin naman? ko ha, Angela. Sabi ko, sana ako din. Alam mo, ganyan siya sa Snatch Game. Sabi ko, Tita Baby, crush ko yan siya. Tapos sabi niya sa akin, ako din eh. Ay, Tita Baby naman. Tita Baby naman. Of course, next for our talent show is Kiana. Yung kanyang Philippine royalty look ay talaga namang Mindanao In representation. fairness. Napakaganda, pulidong-pulido ang detalye. And ang kanyang tite performance song, talagang titi tayo ng titi, no? Is Kiana Wins, inspired by Mortal Kombat, na medyo pang Vogue yung song. Dito ko nakita yung Kianang kilala ko. Ito yung Kianang nakita ko for the first time nag-perform nung dinala siya sa show namin ni Hana Beshi. Ito yung Kiana na talagang na-in love ako the first time I watched her perform. She's in her element. Kiana doing this is sobrang ibang-iba. Correct. Okay. Alam mo yon, yung kaya siyang gawin. Ako kaya ko yan eh. Sobrang dali niya. Ayan, Ako din, actually. Yes. Kaya ko yan. Kaya ng tuhod mo yan. Kaya- Diba? kaya ko yan. Ayan yung napapanahon na kayang gawin ng mga drag queens ngayon. Ni Mansa, ni Tyra. Na Yes. kahit sino, di ba? Pero eto, na ginawa ni Kiana, binigyan niya na yung as Kiana. Oo. Gets ba? Yung napakita niya talaga yung power niya. Yung power at yung atake, para siyang for Kiana lang. There is Gets. something about yung performance niya na tama ka. I will agree with you ha. Na parang okay, I've seen this before. Hindi siya yung pinaka-inventive, hindi siya Oo. pinaka-bago. Pero bakit siya distinct? Hindi, which is a good thing na hindi Oo. natin ma-figure out, no? Oo. Kasi hindi magagaya yun eh. Yeah. Hindi that. mo ngayon magagaya yun. It will be only Kiana's. And then we have Maxi. Ang kanyang Philippine royalty is Black is out, Gold is in. And of course, Maxi with a song written by Maxi and produced by Maxi titled Laban. You were all in your element sa talent show performances nyo. Ito yung Maxi eh. Ito yung Maxi na Queen of the Universe. Ito yung Maxi True. nagla-live singing, sumasayaw sa O-Bar. Ito yung Maxi kilala ng lahat.
And yung nadala niya to sa finale ng Drag Race Ayan yung maxing Philippines. inaabangan ng tao in this competition. Oo, correct. At napakita niya sa dulo kung kailan siya pinakapasabog. Yes, ako masasabi ko kung bakit pwedeng magyabang si sister na she can sing, she can dance because she do it well. True. Okay. Very well. At saka feeling ko talaga, ang laki talaga nagawa nung sapatos ko. Yes, grabe yung hataw mo dyan. Sapatos ko Tita yan Bibi. eh. Grabe, hindi lahat, kahit yung mga mismong singers, hindi lahat kayang mag-sing and dance. Oo. At saka yung- At saka live singing to. Live Ibig sabihin singing. yung Yes. hinga, yung 'di ba, yung muscles dito, pag sumayaw ka, magbabago yung buga ng hangin Oo. eh. Pero siya, kaya niya. Tsaka di ba mga popstar may technique yan na parang pag gitna ka, kahit na alam mo yung choreo ng backup dancer mo, minsan carry mong gandahin nilang Yes. fantasy nila. Si Maxi Oh, hindi eh. Siya pa rin ang pinakahataw kahit Yes. na kumakanta siya. Aral niya, yung Oo. ginawa niya. Oo. Alam niya kung paano niya hindi siya tira pasok, gets ba? Mm-mm. Oo, siya pa rin Kailangan yung siyang show. Star. Siya Correct. pa rin ang show. Siya pa rin ang angat. Siya pa rin ang sikat. Nung nagre-rehearse kami dyan, di ba nagre-rehearse tayo, Yes. di ba? Nandun tayo sa gilid, nanonood. Yes. Ay, ako talagang, paano naman ako mananalo dito? Paano naman ako mananalo? Uwi na po ako. Siyempre, pagkatapos ng talent show performance si Maxi, nagbigay ng message ang inyong youngest. Yes, tama ba? our Youngest lovely sister. baby girl. Si Otong, na sinasabi ngayon ng Twitter ay mananalo ng future season ng Drag Race Philippines. Hopefully. Pero pwedeng manalo muna ako, be. Kasi parang Season 4 kawawa. muna. Season 4 muna ako. Kasi parang kawawa naman ako pag nanalo ka tapos wala akong corona. Ano to? Ako naman, ang pangarap ko lang, maabutan ko na manalo siya. Yung pag-support mo sa kanya. Oo. Pero alam mo, Jel, nakikita ko kay Otong, ikaw na maliit. Oo. Yeah, alam mo, ang dami nagsasabi parang ako siya nung bata. Pero for me, hindi. Magkamukha daw kayo eh. Sabi ko kay Magkamukha Maxi, kami. ang ganda-ganda ng mukha ng kapatid mo. Sabi niya, sana nga hindi na lang lumaki. Bakit? Magiging kamukha ni Angel eh. Gago. Yung pagsasalita niya, angel na angel eh. Can I just say na ayan yung magandang resulta ng pagtanggap ng nanay at tatay ko sa Yes. family namin. Yes. Correct yan. Yes. So, kaya sobrang thankful ako. Hindi pwedeng hindi ko sila babanggit in every Buti na lang interview. di nila ako masyado tinanggap no, kundi lahat kami tita. Lahat sila tita. Tsaka for sure, kung ano mang gustong gawin ni Otong in the future, maganda ang kanyang future. Kasi andyan kayo para sa Susuportahan kanya. Hindi, totoo yun, Oo, ang totoo buong yun. pamilya niyo at kayong magkapatid. Siyempre, kung gusto niya rin mag-drag Totoo. queen, andyan kayo para gabayan siya. Yes. Again, last but not the least, Tita Baby at ang kanyang, yung Philippine royalty mo, para kang hindi Philippine royalty, para kang Oo. Queen Elizabeth na Yes. naka-Filipiniana. Ano naman to? Mamahalin! Okay, ang konsepto ko dyan, if you look at the outfit, that is actually windows of San Sebastian, Mm-mm. the church. Mm-mm. Ang atake ko dito is yung Hispanic roots ng Philippines. Mm. I'm thinking, no, most of it, hindi naman namin alam na photoshoot to, akala ko runway. Oo Oo. nga, Di ba? oo nga. So, ang iniisip ko dito, parang okay, lahat sila magta-tribal, lahat sila mag-indigenous. Sabi ko, kasi sa totoo naman, may family, meron akong roots na hindi Pinoy. dito Oo. galing, di ba? Medyo western kami. Oo. Si Queen Elizabeth nga, lola ko, di ba? Alam mo, ayan din yung sinabi sa akin yun ni Mama Bench. Totoo ba? Kinonfirm ko yan sa'yo, di ba, sa loob? Tapos tumatawa lang tong isa sa akin. Alam mo, kung hindi ko pa mapapanood yung saan bang interview ni Mama Bench yun, prank lang pala yun. So, kumbaga parang meron tayong narrative na online or wherever na sinasabi na pag kailangan dark skin ka para maging Pinoy, Mm-mm. kailangan pangu ka para Yeah. maging Pinoy. Hindi po ganun yun. Mm-mm. Kasi ang pagiging Pinoy natin talagang halo-halo na eh. Oo. Yeah. Diba? Ang So, pagiging gusto ko Pinoy lang- ay nasa Na puso, puso at puso pa Gusto ko lang rin. ipakita na to give respect din at saka ode to my roots na hindi na western, di ba? Mm-mm. So yan yun. Eh di ba ang Spanish, ang pinakaano nila dito mga simbahan. Which So is yun very yung that ano. ang kinalabasan. And Salamat. syempre, my God, naalala ko tong araw na to, naalala ko nung napanood ko tong performance to, ang talent show ni Tita Baby, titled Flying Higher, at ang kanyang pasabog na nose sinking. Alam mo ba, Tita Baby, kung ito yung ginawa mo sa akin nung episode 2, wala na, uuwi na ako. Kayun lahat. Sure. Sure na. Dito napatunayan ni Tita Baby, hindi lang siya lip-sync assassin, nose-sinking Nose-sinking assassin assassin. din siya. Ito yung love ko kayong apat, ang gaganda ng performances nyo. Pero kay Ito yung Tita Baby ako, pinaka-unique. humagalpak, pumalakpak,
palakpak, sumigaw, humiyaw ng sobrang lakas kasi kakaiba. At Yes. tipong walang ibang gagawa eh. Yes. Alam mo ba, iniisip ko na, iniisip ko bago mag-finale, iniisip ko baka ang talent ni Tita Baby is magluluto on stage. Actually, Baka, tita. hindi, alam mo, totoo yung pinaalam ko yung pwede ba ako magluto ng kare-kare? And tagal daw magpalambot ng tuwalya. Baka daw, Pero Tita Baby, paano mo siya na-conceptualize? Ano naging proseso mo? Ang galing na ito. Practice, Okay. oo. Kasi Kasi lalo na nung umabot sa kanta, girl, hindi mo ma-deny na ang ilong niya ang kumakanta. So, unang-una, before we move on, we explain ko yan, gusto ko munang pasalamatan si Turing. Oo po, hindi ko lang po siya kamuka, no? Magkaibigan po kami. So, si Turing isa sa mga katsikahan ko nung sabi ko, tulungan mo mo ako. So, really, idea niya yung, sabi niya, alam mo yung small face na gano'n, bakit di gano'n gawin mo? Sabi ko, ay, oo. But everything else, that seed of idea, pinalaki ko na lang ng pinalaki na sabi ko, hindi naman pwedeng yun ang talent na gumawa lang ako ng maliit na mukha. Oo. Kasi this is also something that came from my roots as a drag queen, online social media content, Oo, di ba? correct. Nakikita naman natin yan sa content Oo. di ba? So sabi ko, anong pwede kong dagdag? Alam ko na, gagawa ako ng commercial ng flight attendant, na nagsispeech siya, tapos na maldita, na parang ayaw niyang nandun kayong mga pasahero. Di ba? Tapos i-end ko with the jingle. Pero, napasubo ako ng konti kasi pag nagli-lip sync ka, di ba? Pag sinusundan ng labi mo kung anong letters. Oo. Yes. Dito hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng labi mo ang susunod. Kasi iba yung buka ng ilong sa buka ng bibig. So, kailangan ko siyang practicing, girl. So, kunyari, pag ikaw, mouth, di ba? Pag sabi mong A, bubuka yung bibig mo, A. Ito hindi pwede. Kailangan sarado yung bibig mo. Yun, para bumuka yung ilong. Pag nagli-lip sync ka, di ba, ang tendency gagayahin ng labi mo. Hindi magagawa ng mga gawa yung ilong. Marami rin ako kilala na ang ilong naman parang O. Wala pa. Para sa'yo talaga yan, Tita Baby. Hindi pwedeng Thank maging para you. sa amin yan ni Maxi. Nung pinanonood ko yung rehearsal nyo, sabi ko, Diyos ko, kasi hindi niya naman alam kung anong pe-perform natin, di ba? Yes. Kaya ko bang panindigan to? Ang hard dancer nila bakla. Sabi ko, sige, wala na akong magagawa eh. At ang pasabog dito, yung naka-red lipstick din siya. Diba? Paghubad Yun. kong gano'n, ano? Kung ako magpapapuki ako ng 4 or magpapa-4 arms, naunahan ako ng Tita Baby, nagpagawa siya ng bunganga 2. Pwede pala yun. Each episode that I survive is like one step to validate myself sa sarili ko. I mean, more important, I know a lot of fans and those who watch me online, you know, yung love nila, nakaka-validate yun eh. And I'm sure alam mo yun. But the most important validation I need for myself was coming from myself. Yes! So every step na tumatagal ako sa drag race, nadadagdagan yun. Kailan ko siya in-embrace? Finale. Sa finale ko in-embrace, sabi ko, shit, magaling pala ako. Doon mo naramdaman Kaya ko yung pala. impact. Oo, na parang, tignan mo naman yung mga kasama ko. Ikaw, kasama kita doon, di ba? Si Maxi, si Ako hindi niya ako Kiana. kasama doon. Yung dalawang front runners. Almost the first out tayong dalawa. Tapos kasama natin yung dalawang front runners, di ba? Oh, tapos, di ba, if you consider it, I was just doing drag for 7 years. And then, andito ako as one of, if I may say, one of the most iconic queens that season 3 has produced. Ako parang, girl, tatanggapin ko siya. Hindi na ako magsha-shy away. Tanggap ko na meron akong kakayahan na kaya ko siya, na magaling ako. Diba? May mas magaling sa akin. Oo, that doesn't matter. Sabi ko lang, natanggap ko, magaling ako. Pero you know what, Tita Baby? Yung pagiging tita mo this season, kakaibang klase ng tita. Gets ba? Siya yung titang Gen Z. Oo. Millennial. Yes. Yung titang siya yung magpapainom sa'yo ng una mong alak. Yes. Siya yung pupuslit sa'yo, sigarilyo, try mo to, ganyan. Kasi Konsentidor. sa totoong buhay, konsentidora naman ako talaga. We have our top 2 announcement. Sobrang nakakatawa yung itsura yung 4 na magkakatabi. Parang hindi nila pinag-usapan yung category. Parang may kanya-kanya silang lakad today. Kanya-kanya kaming amats dyan. Si Angel mukha ka magde-debut. Sobrang happy ako na hinayaan ako na yung diputang suotin niya. Baka kasi mamaya mamahalin niya. I-credit natin, di ba? Oo, correct. Mamaya mahigit 1 milyon naman yan, sis. So, give ko. Pang kaswalang sinuot lang yan ni Yudi papuntang studio. Mm-mm. Pinang-finale ko. ni Angel, wow. Pinang-finale ko. Kasi nga, mas mahal pa yan dun sa 1 milyon niyang suot. True. Di ba?
And then dito naman si Kiana, mukhang rockstar pero Yeah, naka-gown. Yes. And then si Tita Baby. May naiwan Alam mo, labada. alam mo, parang kwento mo rin yan. Wala ka ng damit. Wala na rin akong damit. Sabi kailangan ko ng pang-reveal. Di ba may nagtitinda ng turon sa labas? Sabi ko, baka naman pwedeng akin na yan. Charot. Nasa kami, sa backstage kami, kwento lang, di ba? Nag-aantay tayong apat sa van, di ba tayong apat? Wala na kami pag-usapan. Sabi ko, tapos nakita ko yung reflection namin sa salamin. Sabi ko, shit, mukha kayong Pussycat Dolls. Sasa ko yung nanay nyo na manager. Stage mom. Stage mother. Ay, yung sinasabi nyo, naghihintay kayo sa van. Kami nandun din kami, naghihintay din kami yan, nasa backstage din kami. Girl, nagsasarili na kaming antak. Nag-heart to heart na yung mga bakla. Nag-iiyakan. Para kami lahat, ba't walang camera dito, sayang? Ganun din kami sa van. Diba? Parang nakaidlip na kami, nagising na kami nakaidlip na ulit. kami. Ay, ito pa tayo. So, ayun, na-announce na ang ating top 2, which is Kiana and Max. Ikaw naman, Angel, anong na-feel mo noon na hindi ka man umabot, pero ang sister mo umabot hanggang dulo? Yun na lang yung naramdaman ko. Yung naramdaman ko na lang yung para sa kanya. Kasi ako, every time, alam mo, inaiisip pa nga kita sa top 4 eh. Si Bench, si John Fideliaga. Ganun na lang yung enjoyment ko sa competition na okay na ako, nanalo na ako ng Snatch Game. Iconic yun. Di ba nag-bottom na ako ng Rusical? Sabi ko, kung ma-bottom ako ngayon, okay lang. Para hindi ako masaktan, hindi ako masyadong nag-expect. In-enjoy ko yung competition. So, nung tinawag ako as parang third runner-up, something, sabihin na natin ganon, ay okay. At least nandiyan si Maxi. Correct. Diba? Tsaka, ginatasan mo na naman. Hindi ko hahayaan sa stay away ako ni Mama Pao. Masakit yun for me. So, ikaw Diba? na lang. Feeling ko nga Diba? kaya ako pinaunang paalisin para makaupo ako agad. Kasi kung siya yung naunang pinaalis, Masakit na yung tatayo paa- na naman ako ng Masakit na 2 yung oras doon sa haba ng sasabihin niya. Sabi masakit na yung paa ni Tita Baby. Si Angel mag-earth time to malala. Correct. Actually, haba nga niyan talaga eh. Kaya nga sabi ko, ang sakit na ng pepe ko, ang tagal ko na dito. So, ito na, lalaban na si Kiana and si Maxi sa kantang Lipad ng Pangarap by Angeline Quinto and Regine Velasquez. First few seconds pa lang, sabi ko, oh my God, I think Max is going to get this. Kasi, alam niya eh. The look fit the song, the movements fit the song. Si Kiana, love ko si Kiana sobra. Pero meron lang sometimes na di ba, hindi Disconnect. congruent. Oo. Yes. Lalo na naka-leather siya, tapos nag-reveal siya eventually. Sabi ko, pero hindi ko pa rin masabi. Hindi pa rin ako 100% sure na, kay Maxi to. Kasi, ang laban naman ni Kiana, ibang level din. Oo. Di Malakas ba? si Lumaban Kiana din siya. So, Yes, ito. Hindi ko alam kung kanino ko titingin. Kasi parehas silang sobrang lakas ng stage presence. Super. So, sobrang photo finish, nail biter. Hindi mo alam kung sino talaga. Pero ikaw, eto, usap-usapin to ngayon. For me, BFF ko si Kiana sa Oo. competition. At Oo si nga. Maxi naman is real life sister ko. Correct. So for me, nahihirapan ako mag-decide kung sino sa kanila. Pero just to be fair, no bias. Hindi dahil sa kapatid ko rin si Maxi. Nakikita ko siya na parang yung kanta ay kinukwento niya na lang. She's just telling eto yung lipad ng pangarap. oo. Yun na lang yung naramdaman ko sa kanya that time. Tapos, let's go there to inakyat niya ako. Oh, paano nangyari? Napag-usapan nyo ba yon? Sabi ko sa kanya, if ever ako ang pumasok ng top 2, meron akong hinandang crown. Susuotin ko yon, basta gagawin kong kwento yon. Sabi ko sa kanya, if ikaw, iiwan ko na lang dun sa likod. Kinuha ko, nawala sa isip ko pasensya na sis. Alam niyo naman Kinuha mo. Kinuha ko. So nung kinuha ko, nakita niya sa akin. Nawala sa likod, nakita niya sa akin. So kinuha niya muna yon. Tapos itong gaga na to, nag-reveal si Kiana. Sino ba naman yung taong makakaisip na mag-reveal ng tao, be? Diba? Pinakyat niya ako sa stage. Ano to? Ginawa mo akong prop, sis. Sobra. Pero maganda yung kinalabasan ng kwento, di ba? Oo. Yes. Parang pagpaparaya. Yes, Oo. Maxi sharing the crown. Parang gano'n. Nakabuo din siya sa kwento Pero ni alam mo Maxi. ba na iniisip ko na neto kasi sobrang focus na ako sa laban nila eh. Tapos nung inakyat niya ako, shit, wala akong plano para umakyat dito eh. Pero sige na nga, as a queen of airtime. Inisip ko na, alam mo ba, tumatakbo sa isip ko noon, nagli-lipsing pa kayo, kung naman pala mananalo. Parang gano'n. Gago! Kaya dumidila-dila ako. Kaya dumidila. Ha? Tapos si Kiana, tabi ka nga dyan. Alam mo, sinabi ako talaga si Kiana, tabi ka nga dyan.
Tapos pinauurong ko pa si Kiana, hindi na nasama sa edit. Urong, Kiana, hindi ako nakikita. Ito naman Gaga, parang umurong din talaga. Angel, ang queen of airtime hanggang dulo. Kasi nga leader nyo ako, di ba? Ng Papansin, Papansin Squad. Correct. Kasi kumakain ka ng kalapate. Before i-announce ang ating winner, syempre, nagkaroon ng final walk ang reigning queen of season 2, captivating Kat na nangangagat ng burat. Ako, nung nakita ko pa lang siya sa likod na nag-ready na aakyat, nang sabi ko, tang-ina, ang ganda ni Mama Kat. Yes. Mahal. Lagi siyang ganyan. Yes. Ang gaan niya sa mata at palagi tingnan. Sobrang lagi siyang ganyan tingnan ni kahit anong isuot niya, mamahalin siyang tingnan. Kasi marami naman tayong audience na hindi nagda-drag, di ba? Yes. So pag to nakita nila, final product yan. Oo. Tayo mga nagda-drag, alam natin yung hard work, precision, practice, kemi-kemi, lahat ng hard work na ginawa niya para magmukha siyang ganito Tsaka ka-perfect. Yes. Ang masasabi ko So dyan, tingnan nyo yung bato na suot ni Katkat at tingnan nyo yung bato ng suot ng ibang mga bakla. Sa akin yung bodysuit ko niya, puro rhinestone din. Pero pag nakita nyo yung kay Katkat, kakaiba Sa yung kanya, kinang kasi kakaiba yung gastos niya. Feeling ko mga Swarovski na yan. As in talagang mamahaling bato na yan. At sobrang dami sa buong gown. At Oo. sexy. Ayun ang pinaka-nagustuhan ko dyan. Kaya, alam mo, nasa likod pa lang si Mama Katkat. Katagal mo. Ang ganda nung, gusto ko yung gano'n niya dito sa Oo. likod. Ganda, Sobrang ganda. bango ni Mama Katkat. Makikita na natin sa kanya talaga na matagal na siya nagdadrag. And ako sa totoo lang, nagustuhan ko yung speech niya, yung maraming nasasabi ang mga tao tungkol kay Katkat, pero hindi natin makakuha yung corona niya eh. Alam niyo, Yes. parang we can never take her win away from her. She still won, she still earned her crown, and walang kahit sinong basher ang makakuha Kuha ng ng crown crown niya. niya. And then moving on, of course, speaking of crowning, nanalo na po ang ating season 3 sister and your real life sister, Maxi. Alam mo, Che, nung finale viewing party natin, naiyak na lang din talaga ako. Kasi Yeah. bilang kilala ko siya, na-share niya din yung mga pinagdaanan niya, yung kinikwento niya sa atin sa pag-backstage, kinikwento niya yung mga pinagdaanan niya competition mula pagkabata. Alam mo yung nakita ko yung satisfaction niya, yung tuwa, yung pagka-fulfilled niya na sa lahat ng pinagdaanan niyang paghihirap, sa lahat ng dinaanan niyang pagkatalo, eto na. Tapos naiyak na lang din talaga ako. Che. Kasi deserve, sobrang, and hindi lang basta deserve, pinaghirapan. Yes, ako, nung nakikita ko siya noon, tignan nyo, hindi ko napigilan yung pa ako magstay doon. Talagang humarap ako sa Oo nga kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na, eto na yun, sobrang proud ako sa'yo. Alam ko hindi para sa akin yung crown, pero naging masaya ako na naging para sa'yo siya kasi parang sobrang fit siya for you. Sa sobrang, ayan na po yung nare-request ninyo. Gusto nyo naman po ng batang mananalo ng crown. Season 3 give it. And also, Maxi really represent that type of queen. Nasa batang edad pa lang si Maxi, hindi nyo po natatanong. Sobrang aga niya po nagtrabaho para maitaguyod po yung pamilya namin. Alam mo ba, there was a time na yung papa ko na-disgrasya. Kasi yung papa lang namin yung pundasyon ng pamilya namin eh. Nasagasaan si papa tapos halos taon din siguro siyang hindi makakapagtrabaho. Tapos sabi pa ng doktor may possibilities pa na malumpo na si papa. So nagsaklay si papa. Tapos yung time na yon, mag-i-stop na kami lahat magkakapatid mag-aral. Tapos yung ginawa ni Maxi, nag-stop siya sa pag-aaral. Tapos naging tagahawak siya ng paa. Naging manicurista siya. And sabi ko sa kanya, there's nothing wrong with that. Ayun yung type na kuya, kung bakit ka tinatawag na kuya sa pamilya. Kasi hindi mo kami nag-iis. Sinang-alang-alang mo yung sarili mong pangarap para lang mataguyod kami. And can I just say, nakapagtapos ako ng high school because of Maxi. Yes, that. So, sobrang deserve mo yan sa lahat ng hard works na ginawa mo for me and sa lahat ng family natin. Sobrang dami kang may inspired sis na tao. Yes. For me, I think nung nanalo si Maxi, di ba, lagi tayo, ginagamit natin yung salitang deserve. Minsan pabiro, minsan seryoso. Iba na ang ibig sabihin ng deserve pag kay Maxi mo in-apply. Kasi alam ko yun eh, dahil nakikita ko siya sa TV nung bata pa siya. Yes, Di ba nagti-TV na siya, tapos alam ko nagko-competition siya ng singing. I mean, this is a culmination of a lifetime. Yes. Hindi lang yung laban niya sa drag race. Yes, kundi yung laban niya sa buong buhay. Kaya yung salitang deserve means different now for Maxi. Yes. Kasi talagang deserve niya.
Tapos nakita ko siya kung paano siya magtatatalon-talon that Correct. night. Oo, te. Tangina, yung ganon-ganon Oo. niya. Sobrang saya niya. Na ako din, nakausap ko pa siya nung pinaakit siya na stage, tapos nung natapos na yung viewing natin, umakit ako stage sa kanya, nag-usap kami, tapos kahit sa backstage, nag-usap kami na parang, si Max yung type na person na hanggang nung moment daw na yun, hindi pa rin niya mapaniwalaan. Oo. As in, ganun siyang klaseng tao. Tsaka, kung sinasabi nilang tayo yung the best season yet, the best season yet deserves the best Yes. winner. As in, Yes. I love Kiana. Ako nanalo sa Kiana. Deserve pa din naman. Oo, Matutuwa totoo pa din din naman. ako. Pero alam mo yung ang satisfying nung makita At saka- si Maxim manalo kasi I think lahat naman tayo naranasan yung pagmamahal niya. Diba ang sabi niya doon, hindi siya nag-ready ng speech dahil nakikita niyang si Kiana yung mananalo. Mm-mm. Well, feeling ko si Kiana, ganun din naman yung naramdaman. Hindi nila ginigive sa sarili nila. Oo. Pero yung pinaka nagustuhan ko sa kanya na sinabi niya ng finale, kasi wala nga siyang nireading speech. Mm-mm. Yung sinabi niyang, ako lang yung magsusuot neto, pero itong crown na to ay ang nire-represent neto tayong lahat. Ayun yung, ay putang ina, di ko pa ready niya na, bea. Ang ganda naman ang message mo, naiinis ako. Haban. Iba yung paghihirap niya para sa sarili niya at kaya pa din niyang maiparanas sa ating lahat, sa ating sisterhood yung pagmamahal niya, yung Yes. pag-aalaga niya. So for me parang, Maxi na yan eh. Maxi na. I'm so happy for both of you. Oo. Oh, thank Kasi you, alam tita. kong yung panalo niya na yan, panalo mo din eh. Yes, Panalo ng buong diba? pamilya niyo. Yes, ng Oo, buong so family na. congratulations din sa'yo, Angel. Thank you, tita. I'm so happy for you. I'm so happy. Siyempre, sa mga hindi po nakapanood, di po nakakaalam, nagkaroon pa rin po kami ng Untalk itong last episode. So after Oo ma-announce na Miss Congeniality, nagkaroon kami ng Untalked and naalala ko yung araw na yun. Ang saya nun. Actually, hindi ko pa nga siya napapanood eh. Until now. Pero ang saya no, ang saya Ang nung saya moment nun. na Uhaw na uhaw kami magsama-sama Ay, totoo ulit yun. ng nakadrag. Totoong buhay. Hindi ko siya napanood pero one thing is for sure, ayun yung naramdaman ko that time. Ay, dami natin ulit. Totoo. Tsaka ako kasi, hanggang episode 8 din naman ako. So alam mo yung nakita ko yung unti-unti tayo nababawasan. Nalalagasan tayo. Oo. Tapos nung makita tayo uli ng lahat, kompleto, buo, tapos kung ano man yung mga naiwan na bubog, nagkakaayos ng moment na yon. Yes. For me, iba yung sisterhood na nabuo natin sa loob. Sa loob, yes. Kahit yung kagatan namin ni J. Queen, natapos din naman agad yun eh. Yung sa inyo ni Maxi, yung kay Kiana and Versex, diba? Kaya na tsaka kay Zimba. Natapon, Sobrang kumbaga, po naming mahal yung isa't isa. Hindi nyo lang po True. alam. lahat ng mga nangyari sa Totoo loob, yan. nandun lang siya sa loob eh. Naiwan na siya doon. Yes. Natapos na siya doon. Sumasyat na naman tayo. Oo. Nag-aagawan na naman tayo sa pulutan. Correct. Kanya-kanya na naman tayong opinion. Ang gulo-gulo na naman natin. Nahihirapan na naman yung mga Tataas na production. naman ng BP ko. Yes, BP mo. Nahihirapan na naman yung production. Patahimikin tayo. Teka lang, wait lang. Wala pa. Wow. Hindi Ayan, na naman agad- tayo matapos sa topic. Yes, gagayahin ko na naman si Mama Lani. Di ba? Oh my God, miss. Anong message nyo sa mga manonood ngayong natapos na yung season natin? First of all, I wanna say thank you to all the fans. Sa lahat na naka-appreciate ng talent, beauty, and kabobohan ko. Yung utak na meron ako. Kasi, as a simpleng tao, di ba, hindi mo naman iisipin na, hala, nagustuhan nila yung amats ko. Sino magkakagusto sa amats mo, be? Parang ang bobo, yung ganon. Pero sobrang thankful ako sa lahat ng tao na naka-appreciate nun. Kasi hindi nila yung tinake as negative. Ginamit nila ako as their happy pill. Diba? At ayun yung sobrang kong na-appreciate sa mga tao kasi hindi ko gano'n nakikita yung sarili ko. Hindi ko gano'n nakikita yung sarili ko na, okay, happy pill nila ako. So, thank you so much sa inyong lahat dahil na-appreciate nyo ako. And, ang mapapromise ko naman sa inyo, this is just the beginning of ANGEL. Correct. Ay, Yes. girl. Hindi pa buo ang alphabet eh. Hanggang D lang siya, Yes, di ba? hanggang D. Bubuuin Pag sumali ako niya ng yan. All-Star, ano naman, A, B, C, D, E, F, G, H. Hanggang H lang muna. Hanggang H. Pag natalo ulit ako, yung susunod ulit. Hanggang mag-letter Z siya. So, balak po sumali ni Angel ng mga ano yan, 5 season. Yes. Hindi pa muna ako mag-All-Star, magsi-season 4 pa ako. Ikaw naman, Tita Baby. Ako I'd like to thank the Babylonians, the Pamangkins. Meron pa akong Azuka Racers. Iba-iba silang groups. And even before my drag race journey, they've been there. Diba? Tapos they just keep on supporting me. Thank you so much for giving
my drag and what I found for myself, meaning and purpose. And that keeps me fueled to just keep on keeping on, not just for me and my drag, but also for them. So thank you so much dun sa mga fandoms and the group of people and those from the other countries, ha? Who message Yeah, me. from other countries pala, oo. Diba, who tama. messaged me privately on Instagram and TikTok and on Facebook na they were inspired by my story. Thank you so much for sharing that piece of yourself. Yun nga, because it fuels me to do better, to move forward. Tapos ang laki-laki na ng fan, I don't want to call them fans eh. It's more of Supporters. the people who support me. Diba? Thank you so much. And the people who are behind me who put Tita Baby up on this platform of Drag Race. Thank you so much. Ang salita ko lang is, ngayon tapos na po ang season 3, 'di ba? Suportahan nyo rin yung queens sa mga susunod at saka kaming out of Drag Race na kasi there are fans who are fans of Drag Race. Yes. Grow and become fans of drag. Correct. Not just Drag Race. Para sustain din yung relationships natin together online and in live shows. Yes. So thank you so much for supporting Drag Race Season 3 and us. Speaking of international fans, Angel, in English. Yeah, I would like to say thank you to my international fans, who appreciate me also because wait, I'm just calculating my my knowledge because I'm just too MB, okay? I would like to say thanks to all of you because here in our country, Philippines, only just get that kind of humor. But for you to be able to get that, you're so brainy. People from out of the Philippines, my God. I am so happy and very honored to be this kind of person because aside from my co-Filipinas, also from the other nation, I would like to say thank you to the other country who appreciate me. Thank you so much, everyone. And maybe soon you're gonna see me in your countries. Yeah. So we will band. And also, in additional, I want to say thank you for Drag Race Philippines. Correct. For choosing me one of the 11 queens. Production, yung mga tumulong sa akin, sa mga nag-sponsor, sa mga ginalgal ko, sa mga sa lahat-lahat. Yes. And how about you, Mix? What can you say about your plastic pants? Hi mga plastic! Charot! Hindi ako, sobrang laking pasasalamat ko lang din sa mga taong, nagpapasalamat ako sa lahat ng taong nagmahal sa atin. Yes. Kasi, ang gusto ko talagang pairalin sarili ko na, drag queen ako, oo. Naging cast ako ng Drag Race, oo. Pero sa totoong buhay lang, fan ako. Fan ako ng drag, fan ako ng Drag Race, fan ako ng isa't isang pumasok sa atin sa workroom. At natutuwa ako pag minamahal kayo ng mga tao. Kasi parang, nakikita na ibang mga tao yung minahal ko sa person na to. Yes. So, alam mo kahit na, syempre iba-iba naman yung klase at dami ng pagmamahal na kuha natin. Ako natutuwa lang talaga ako makita siya. As in, nagkaroon ng mga issue on social media, but every time may pinupuri yung mga tao, natutuwa ako kasi parang, sister ko yan eh, mahal ko yan, and ang happy ko na minamahal nyo din sila. So, sobrang laking pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa amin sa journey na to, sa lahat ng tumulong sa amin, umabot dito, at sa lahat ng, sa mga kung hindi man kayo nanood ngayon, sa lahat na manonood pa in the future na season namin, salamat sa suporta nyo, salamat sa pagmamahal na binibigay nyo, at sana tuloy-tuloy na to kasi kayo naman yung rason kung bakit kami na-inspire ituloy yung mga ginagawa namin. Kasi iba yung drive, iba yung inspiration na nabibigay sa'yo ng mas maraming tao na ang nakakakita sa akin. Yes. Mas maraming tao na ang tumatangkilik sa nilalabas ko. Kumbaga parang lahat ng pinaghihirapan ko may nakaka-appreciate na ngayon. And you know what, Mix? I'm very proud to be part of a season that you're there. Yes, me too, And sister. ikaw, Angel, I Thank will you, love you tita. forever, the both of you. And love of course, you the both. rest of our sisters. As in, Hindi kami kasi basta lang nag-compete. Para kami nagtayo ng sarili naming family inside the competition. Honestly. totoo rin. Kaya nga naging ganun kaganda yung mga challenge, lalo na yung snatch game.
Kasi nung nandun kami, nagko-compete kami. Oo, kami yung magtatanggalan. Pero hindi nyo alam yung parang pinag-uusapan Yung lang. unity natin. Oo, parang galingan natin dito. Kailangan Oo. lahat tayo magaling. Kailangan lahat tayo angat. Pagod daw yung nakaraan. Oo. Bawi tayo. Oo. Bawi tayo atin to, ha? Correct. Kaya Ganun kung yun. kinakailangan namin sumat nun, talagang shot tayo, di ba? Ay, ti. Kaya talaga siya, parang kahit ano man yung nangyari sa loob, tapos na siya nangyari na siya. And iba din yung, syempre yung after ng filming, yung hindi pa alam ng mga tao, tayo pa lang, iba rin yung napagsamahan. Sobrang honor na maging parte talaga ng cast, maging parte ng Drag Race, maging parte ng sisterhood na to. Kasi parang kahit ano pang mangyari in the future, kahit ano pang sabihin ng mga tao, basta alam kong meron akong 10 sisters. Yes. Na kahit anong mangyari, andyan para sa akin. Mm-mm. Okay na ako dun eh. For me, yun ay napanalunan ko yung sisterhood eh. Sisterhood. So, thank you sa lahat ng mga nanood hanggang dito sa dulo. Thank you sa lahat na nag-support Thank you, sa amin buong everyone. Season 3. Sa lahat na nag-support sa Bekenemen on behalf of my co-host, Baus. Maraming salamat sa pakikinig. And of course, we would like to thank our sponsors. Thank you, McDonald's, for keeping our queens and prod team fed for the entire season of viewing parties. Every day Sabog. kaming may Thank you. chicken, Thank di you. ba? May Mak- mak- chicken, mak- mak- makdo. Correct. French fries. And of course, thank you, Cream Silk, for keeping us and our hair at top condition. Ay, Cream Silk baka naman. Diba? Correct. Thank you din dahil naging sponsor din namin ng Absolute, ang Kiehl's, at sa lahat ng tumangkilik ng Sobrang dami natin sponsor. podcast and viewing parties. Thank you so much. Thank you so much. I am at Mix Chanel or at mix.chanel on all social media platforms. Follow the podcast at Bekenemen Pod sa lahat ng social media. Nasa Spotify kami, nasa YouTube, nasa Apple Podcast. Kayo, saan kayo mahanap ng mga bakla? You can follow me on my Instagram, iconic Instagram kong Angel Galang 018. Yes. Nakailang ka na? Di ba nasa 70 quit ka na? 70 quit na ako. Mm. Yes. Ako yung unang-unang doing the list. Yung una. Hindi ako most followed. Tapos sa Facebook, Angel Galang. And sa TikTok, Angel Galang. Angel Galang lahat. Walang the third. Okay, Angel Galang 18. 18. Masusundan niyo po ang aking Body Femme Fatal at ang Mhm. tita niyong Carino Brutal sa social media at Your Tita Baby. Not his, not hers, not theirs, but Your Tita Baby sa lahat ng social media. So please, follow us, follow me kasi kung di pa kayo nabubusog sa mga pasabog, marami pa kaming pasabog even after Drag Race. Correct. Actually, mas doon pa nga maglalabas ng pasabog ng Diba? mga bakla. Kasi girl, Oo. medyo nakaka-LL naman na kami ngayon. Inspired kami magpasabog kasi ang dami nagwa-watch. Yes. Sobrang Magsisimula motivated pa kami lang. sa mga tao. Yes. Nag-aaral na ako mag-split. Oo ba? Oo. Feeling ko ko na mga lang. 2026 kaya Abangan mo niyo na. yan. Yes, dalawa yung rubat siya na panalunan ko. Baka din ako magpagawa ng dalawang braso. Papagawa na ako ng bunganga sa ilong. Para maging nose assassin din ako. Correct. Ako naman, maglalabas ako ng calculator na merch. Charis. So, ayun. Thank you for supporting Thank you, Season 3. Thank you for supporting us everyone. all season long. And we will see you when we see you. Bye. Bye! Thank you, podcast, for having me here. And also, Tita Baby. I love you. Thank you. Mwah, mwah. And that's a wrap. Bekenemen, Bekenemen, Bekenemen. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.